Maghanap ka na nga ng boyfriend, Lynn. Feeling broken-hearted kay wala ka namang jowa. Napanguso si Lynn sa sinabi ng kanyang kaibigan. Palibhasa kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Bakit? Mga may boyfriend lang ba may karapatang malungkot, ha? Ngumiwi naman ang kaibigan niya. Kaya inirapan niya ito. Bakit di mo subukang maghanap ng boyfriend? Simula na magkakilala tayo, wala ka naging kafling man lang. Ang ganda-ganda mo. Inikot ni Lynn ang kanyang mga mata habang pareho sila naglalakad. Ayoko nga. Wala nang matinong lalaki ngayon, no? Iniiwasan ko ring masaktan kagaya mo. Napamaang ang kanyang kaibigan dahil sa kanyang sinabi. Kaya naman, ginisihan niya ito. Diyan ka na nga. Namimersonal ka na eh. Naunang naglakad ang kaibigan niya dahil magkaiba sila ng dadaanan. Nagkibit-balikat na lang si Lynn at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pero bago pa man makalayo ang kanyang kaibigan, nagsalita siya. Pumili ka kasi ng matinong lalaki next time. Inirapan niya pa ito, tsaka lumiko na siya sa ibang kanto. Maraming taong nakakasabay si Lynn pauwi dahil 4:00 na ng hapon. At uwian na ng mga estudyante at mga nagtatrabaho. Bilang isang serbidora ng isang kainan, umuwi na siya dahil hanggang 4:00 lang naman ang duty niya. Habang naglalakad si Lynn, may humilas sa kanya sa isang tabi kaya naman impit siyang napasigaw. Anong gagawin mo, ha? Matapang na tanong ni Lynn. Hindi niya maklaro ang mukha ng lalaki dahil nakakapito at makapal din ang buhok na parang isang K-pop idol. Para itong isang skater kung tignan dahil naka-jacket at pants ito. Shh, huwag ka maingay. Hinubad ng lalaki ang kanyang cap. Pati na rin ang kanyang jacket kaya naman kinabahan si Lynn. Huwag, may pamilya pa ako. Breadwinner ako sa pamilya namin kaya parang awa mo na. Huwag mo akong galawin. Tinakpan pa ni Lynn ang kanyang mga mata. Ngunit nang wala siyang marinig galing sa lalaki, iminulat niya ito. Nakasanda lang ito sa tabi niya. At wala na sa mismong harapan niya. Hindi kita gagawa ng masama, miss. Huwag kang paranoid. Napakurap si Lynn sa sinabi ng lalaki. Tinaasan nito ng kilay. Hindi yon pinansin ng lalaki. Panay lang ito tingin sa mga taong dumadaan sa kanilang banda. Teka, ba't mo ba ako dinala dito? Trip mo lang? Naiinis na tanong ni Lynn. Nang lumingon din siya sa tinitignan ng lalaki. Napasinghap siya agad nang hawakan nito ang mukha niya at bigla siyang siniil ng halik, kaya napatigil siya. Hindi niya magawang lumaban. Nakalagay lang sa gilid niya ang mga kamay. Hindi siya makagalaw dahil sa diin ng pagkakahalik nito. Nang matauhan si Lynn, agad niyang tinulak ang lalaki at hinawakan ang labi niya. Sakto namang may mga kalalakihang pumunta sa direksyon nila. Oh, ba't kayo nagtatago sa sulok para maghalikan? Nakangising tanong ng isa sa 4 na lalaki. Nanatili namang nakatayo lang ang lalaking nasa tabi niya at nakayuko. Tila may iniiwasan. Alam naming awkward sagutin yan. Pero wala ba kayo nakitang lalaki na tumakbo papunta sa direksyon na to? Tinuro pa ng isang lalaki ang direksyon kung saan sila naghahalikan. Nakayukong tumingin naman si Lynn sa lalaki, ngunit hindi niya makita ang reaksyon nito. Tumakbo ho? Parang doon po yata dumaan. Nagkakanda-utal-utal na saad niya. Itinuro nila na isa pang daan kaya naman tumakbo ang 4 na lalaki para tumungo doon. Pero agad namang masamang tingin na ibinigay ni Lynn sa lalaking katabi niya ngayon. Ba't mo yun ginawa? Bastos ka? Hahampasin niya sana ito. Nang mabilis itong tumakbo kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang first kiss ko! Ninakaw niyo yung first kiss ko? Naiiyak na si Lynn habang pinupunasan ng mariin ang kanyang labi. Naiinis siya sa biglaang paghalik ng lalaking yon. Ni hindi niya nga kilala at hindi niya maklaro ang mukha dahil sa dilim ng lugar. Bago siya umalis sa lugar na yon, sinulyapan niya ang damit at cap ng lalaki.
Nagdadalawang isip kung iuuwi. Ba't parang hinihingal ka, pre? May humahabol ba sa'yo? Natatawang tanong ni Kobe kay Hans. Agad na hinubad ng lalaki ang sando niya at nilagay sa balikat. Pawis na pawis siya kakatakbo kaya naman naiinita na siya ngayon. Halata namang may humahabol sa akin, di ba? Hinihingal niyang sagot kaya naman napailing si Kobe. Yung pinapagawa sa'yo, nagawa mo ba? Tanong nito, agad namang umiling si Hans. Yun nga. Hinabol ako kasi nahuli ako ng isang tauhan nila. Mas napailing si Kobe sa narinig. Binasa pa ang pang-ibabang labi. Paano yan? Alam na nila na may balak tayong kunin yung pera. Ang puta. Ba't ba kasi nagpahuli ka? Naiinis na tanong ni Kobe kaya naman seryoso itong tinignan ni Hans. Hindi madali ang ginagawa ko. Kaya hindi mo ako masisisi. Try mong gawin. Mahihirapan ka din. Agad na kinuha ni Hans sa mga gamit niya mula sa sulok. Pang isang linggong mga damit yon. Ba't nakasando ka lang, pre? Nawala pa cup mo. Tanong ng kanina lang nakikinig na si Chris. Napahagat naman si Hans ng labi at naalala ang ginawa niya sa babaeng. Hindi niya naman kilala. Naitapon ko. Ang hirap tumakbo kapag naka-jacket at cap, masyadong mainit. Palusot na lamang ni Hans. Sabagay. Sagot ni Chris kaya naman pumasok si Hans sa banyo at nagbihis. Napahawak siya sa kanyang labi at napatangu-tangu pang inalala ang nangyari. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at kumisi. Pasensya na, miss. Ikaw ang nahila ko. Bulong niya. Hindi rin niya maintindihan sa sarili kung bakit niya hinila ang babae. Ang naalala niya lang nakaharang ito sa daraanan niya. Kaya naman hindi niya ito sinasadyang mahila. Wala rin sa plano niyang halikan ito. Ngunit parang may pagkukusa ang katawan niyang gawin yon. Ulul. Bulong niya at napatingin sa salamin. Maraming pasa ang kanyang muka kaya naman napangiwi siya. Sanay na siya magkapasa dahil sa pagiging miyembro ng isang gang. Kaya naman hindi niya na yun iniisip pa. Lynn, anak? Napapansin ko. Kanina ka patulala dyan. May nangyari ba sa trabaho? Nanatiling nakapatong ang panganilin sa kanyang kamay habang nag-iisip ng malalim. Tinignan niya naman ang ina. Wala po, may iba lang ako iniisip. Mahinang sagot niya, nasakto lang para marinig ng ina. Umawang ang labi niya at sasabihin sana dito ang nangyari pero hindi niya nalang ginawa. Ano bang iniisip mo? Tanong ng kanyang ina kaya naman tiningnan niya ito. Kung bakit tayo iniwan ni Papa? May halong lungkot na sabi ni Lynn. Napatigil ang kanyang ina doon. Sabi mo, maganda ang trabaho niya kaya iniisip ko kung kakayod ba ako ngayon kung nandito siya. Kung hahayaan niya lang ba ako magtrabaho. Sabi niya, nakapatong pa rin ang panga niya sa kanyang kamay, habang ang kanyang siko nakapatong sa mesa. Tuluyan namang napaupo ang kanyang ina sa upuan na nasa harapan niya. May malaking dahilan ng papa mo, panigurado. Sabi ng kanyang ina kaya inikot niya ang kanyang mga mata. Sana man lang mas sinabi niya sa'yo. Ikaw rin naman kasi, hinayaan mo lang siyang umalis nang hindi inalam ang dahilan niya. Seryosong sabi niya, kaya naman kumunot ang noon ng kanyang ina. Anak, hindi mo alam ang pakiramdam ng naiwan. Ni hindi siya nagpaalaman lang. Wala na akong panahon noon na alamin ang dahilan. Dahil umalis na nga siya at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ilang beses ko nang nasabi sa'yo ito, di ba? Umayos na naupo si Lynn at hinarap ang kanyang ina. Kaya ayoko magka-boyfriend na magka-asawa eh. Ayoko maranasan yung naranasan mo. Ngumuso pa si Lynn habang sinasabi yon. Kaya bahagyang natawa ang kanyang ina. Naniniwala ako magbabago rin ang isip mo. Ngumiwi na lang siya sa komento ng kanyang ina at napatingin sa salamin na hawak-hawak niya ngayon sa kanang kamay. Tinignan niya ang buong mukha niya. Napahinto siya ng tingin sa mga labi niya. Kinikilabutan pa rin siya kapag maaalala niya yung nangyari ilang araw na yung nakalipas. Kaya tumayo na lang siya. O saan ka pupunta? Maglalakad-lakad lang ako, ma. Babalik din ako agad. Kinuha ni Lynn ang jacket na nasa gilid ng upuan. Hindi niya nasinuri pa kung kaninong jacket yon
Basta sinuot niya na lang. Nais niya kasing magpahangin, lalo pat gabi na. Para kasi sa kanya, mas masarap sulubungin ng simoy ng hangin kapag gabi. Habang naglalakad si Lynn, wala siyang naririnig na kahit ano. Palibhasa, 10 oras na ng gabi, paniguradong tulog na ang karamihan. Paano ko ba matatanggap na isang lalaking hindi ko kilala yung nagnakaw ng first kiss ko? Tanong niya sa sarili habang naglalakad. Inilagay niya pa sa bulsa ng jacket ang 2 kamay at nasa harap lang ang tingin. Agad siyang napalingon sa likod niya nang maramdamang parang may sumusunod, ngunit wala naman siyang makitang tao doon. Napabuntong hininga na lang siya. Weird. Guni-guni ko lang yata. Nagpatuloy si Lynn sa paglalakad. Patungo sa kabilang kanto. Nakaugalian niya na yon, kaya hindi na siya nakakaramdam ng pagod. Binilisan niya ang paglalakad hanggang makarating sa isang sulok kung saan naganap ang nangyari noon. Binalikan niya ang sulok kung saan siya hinila ng lalaki. Napalunok siya ng maalala ang pangyayari, bawat detalye nun, at kung paano siya nito hinalikan. Para sa kanya big deal yon. Lalampasan na sana ni Lynn ang lugar nang sa pangalawang pagkakataon may humilas sa kanya. Sisigaw na sana siya ng takpan ng kung sino man ang kanyang bibig at agad siyang sinandal sa pader. Madilim doon kaya naman hindi niya nakikita ang lalaki. Ngunit pamilyar sa kanya ang presensya nito. Huwag ka maingay. Wala akong gagawing masama sa'yo. Mahina nitong bulong. Inilapit pa nito ang bibig kay Lynn sa bandang tenga niya. Kaya mas kinilabutan siya at napapikit. Nagpumiglas siya. Dahil kahit ang 2 kamay niya, mahigpit itong hinahawakan. Sinabi na huwag ka maingay, huwag ka rin malikot. Halata sa boses ng lalaki na naiinis na ito. Kaya walang nagawa si Lynn kundi kumalma na rin. Dahan-dahan namang kinuha ng lalaki ang kamay niya galing sa bibig ng babae. At pagkatapos, pinakawalan din ang kamay nito. Kapag tumakbo ka baka tuluyan kita. Walang halong pananakot ang boses ng lalaki. At kalmado lang. Kaya napakurap si Lynn kahit wala siyang nakikita. Ni hindi niya makita ang kamay ng lalaki. Dahil walang ilaw sa sulok na yon. Ano ba kailangan mo sa akin? Hindi mo na kailangan malaman. Napamaang si Lynn sa narinig. Nais niya suntukin ng lalaki dahil sa sinabi nito. Ulol ka ba? Ano hindi ko kailangan malaman? Alam ko ilang gabi mo na ako sinusundan kaya alam ko may sadya ka at kailangan mo yung sabihin sa akin. Nakaangat lang ang tingin ni Lynn nang sabihin yon. Matangkad ang lalaki kaya kailangan niya itong tingalain. Ngayon lang kita sinundan. Dahil nagtataka ako. Ba't lumalabas ka pa ng ganitong oras? Hindi oras ng mga normal na tao ngayon. Napamaang si Lynn at napaatras. Ngunit puro pader ang naatrasan niya. Normal? Ibig sabihin, aswang ka? Tikbalang? Multo? Narinig ni Lynn ang mahinang tawa ng lalaki na mas nakapagpakilabot sa kanya. Ba't ka tumatawa? Totoo ba? Tanga, naniniwala ka sa ganyan? Natatawang tanong ng lalaki sa kanya. Napahawak si Lynn sa sariling dibdib. Oo, naniniwala ako. Naiinis na sabi niya kaya napangisi ang lalaki. Bakit? Nakakita ka na ba ng mga binanggit mo? Sarkastiko nitong tanong. Inisip naman ni Lynn kung nakakita na nga ba siya na aswang at ang iba pa niyang binanggit. Hindi pa ako nakakita ng mga ganon. Pero sigurado akong totoo yung mga yun, no? Na nag-i-exist sila. Confident pa niyang inirapan ng lalaki. Dahil nakakasiguro siyang hindi siya nito nakikita. Huwag kang maniwala kung di mo pa nakikita. Tsaka miss, huwag mo nga akong irapan. Nagulat si Lynn sa huling sinabi ng lalaki. Kaya umayo siya ng tayo. Paano mo naman nasabing umiirap ako? Nakita ko. Dahil so konting liwanag na napunta sa mga mata mo. Seryosong sabi nito kaya naman kumurap-kurap si Lynn. Hindi niya man nakita ang mukha nito, sigurado siyang bad trip na ito. Kung sinusundan mo ko, ba't kailangan mo akong dalhin dito sa madilim na lugar na to?
Bukod sa nagtataka ako na naglalakad ka na ganito kalit, suot mo rin ang jacket ko. Napamaang si Lynn nang marinig ang sagot nito. At hinawakan ang jacket na suot niya. Hindi niya naman kasi pinagtuunan ng pansin ang jacket at basta na lang ito sinuot kanina. Biglang nagising ang ilaw sa gusaling yon kaya nagulat si Lynn nang masilayan ng lalaki. Nakatingin ito sa mga mata niya. Ikaw yung lalaki. Akin na yung jacket ko. Umawang ang labi ni Lynn. Sa biglaang pagputol ng lalaki sa sasabihin niya sana. Oo yan. Yan lang naman pala yung sadya mo. Kailangan mo pa ako dalhin dito? Naiinis na sabi niya. At nasalo naman agad ng lalaki yung jacket. Mabuti na lang at naka-t-shirt siya ngayon. Madalas kasi sleeveless ang kanyang sinusuot. Aalis na rin sana siya nang hulihin ng lalaki ang palapulsuhan niya. Ano ba? Naiinis na pa ring tanong dito. Seryoso ang lalaki na tinignan siya. Malakas siya nitong hinila. Dahilan para mapalapit siya dito. Huwag mong ugaliing maglakad-lakad ng gabi. Pwede kang patayin ng masasamang tao. Pwede kang sundan, hilahin sa isang sulok. Hindi nga lang para kunin sa yung jacket ko, kundi para diretsahan kang patayin. Wala sa boses ng lalaki ang pananakot ngunit na naigang takot kay Lynn. Kaya hinila niya ang kamay niya mula sa lalaki. Ilang beses ko nang ginagawang maglakad-lakad sa gabi pero buhay pa rin naman ako. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Sinilip niya ang mukha ng lalaki. Nakita niya ito at nakangisi ito habang umiiling. Bahala ka sa paniniwala mo. Hindi ko nakasalanan kung isang araw. Ideklara ka ng patay at tinadtad pa. Umalis na ang lalaki doon at sinuot pa nito ang jacket na suot ni Lynn kanina. Kaya napairap si Lynn at napabuntong hininga. Tatalikod na rin sana siya nang maalala niya ulit to. Teka, yun yung lalaking humalik sa akin. Babalik pa sana uli si Lynn. Ngunit hindi niya na nakita pa ang lalaki kaya mas lalo siyang nadismaya. Umuwi na lang siya sa kanila nang bagsak ang balikat. Hans, ano bang ginagawa mo? Maangas na tanong ni Jadon kay Hans. Halos sabay pa silang dumating sa teritoryo na tinutuluyan nila at malalim na ang gabi. Ikaw, anong ginagawa mo? Seryosong tanong pabalik ni Hans sa kasamahan sa gang, kaya naman napangisi ito. Anong pakialam mo sa ginagawa ko? Sarkastiko nitong tanong. Napangisi si Hans dahil doon. O ano rin pakialam mo sa ginagawa ko? Patas lang pare. Papasok na sana si Hans nang pigilan siya ng kanyang kasama. Tinignan niya naman ang braso niya at tinignan pabalik si Jadon. Ba't kailangan mo hilahin ang babae sa isang tabi? Alam mo namang matagal ko na siyang natitipuhan. Tanong ng lalaki sa kanya. Inagaw ni Hans ang kanyang braso pabalik at pinagmasdan pa ang kanyang tattoo roon. Inililigtas ko lang ang babaeng yun para sa'yo. Iba ka kung may matipuhan, Jadon. Pinapatay mo. Mahinahong sabi ni Hans kaya naman napangisi ang lalaki. Hindi na ito pinansin pa ni Hans. Pumasok na siya sa loob at nadatnan niya iba pa niyang kasamahan na naglalaro ng baraha. Pare, sali ka na. Tawag sa kanya ni Chris pero umiling lang siya. Di ka ata naka-jacket paglabas mo kanina. Pansin sa kanya ni Kobe kaya naman napatingin siya sa jacket na suot. Wala naman talaga siyang balak na bawiin ang jacket niya. Pero para sa kaligtasan ng babae, nagawa niyang bawiin to. Sa halip na sagutin ng kaibigan, dumiretso siya sa kanyang kwarto at tinanggal ang jacket bago humiga sa kama. Sa isang banda, hindi makatulog si Lynn kakaisip kung ba't kailangan pa nila magkita ulit ng lalaking yun. Hindi niya yun kilala. Hindi niya alam kung taga-ron din ba ito. Nakakainis, ninakawan niya na nga ako ng halik sa lugar na yun. Tapos sinila niya na naman ako pabalik dun. Gusto ko na makalimutan niya nangyari. Pero ba't kailangan ko siya ulit makita? Naiinis at napapangusong sabi ni Lynn. Inilagay pa ang kanyang unan sa muka. Kapag talaga makita ko siya ulit, susuntukin ko talaga yung panga niya. Kinabukasan, maagang naghanda si Lynn para pumunta ng trabaho. Araw ng Lunes. At para sa kanya na isang empleyado, kailangan niyang maging maaga sa pagpasok. Papasok ka pala ngayon, nak? Tanong ng kanyang ina na katatapos ng din maligo. Opo, ama, ikaw. Aga natin ah. May pupuntahan?
Tanong niya pabalik sa ina habang pinapasok ang mga gamit niya sa maliit na bag. Yun ninang Eva mo? Inimbita ako sa kanila. Nagpapatulong sa mga lulutuin niya, birthday ng anak niya. Bumilog ang labi ni Lynn habang napapatango pa. Hindi ko alam na may anak pala siya, ma. May kinakapatid pala ako sa kanya na hindi ko nalalaman. Hiwalay sa asawa ang ninang mo. Kaya ang anak niya, nasa asawa niya. Uuwi ito ngayon sa kanya para mag-celebrate ng birthday. Kaedad mo lang din ang batang yun. Matanda nga lang na ilang buwan. Sabi ng kanyang ina, nag-iisip at ngumingiti pa sa kanya. Nice yan, ma. Pakisabi happy birthday, ah. Ani niya at nagkibit balikat, pero pinagtaasan siya ng kilay ng kanyang ina. Happy birthday lang? Ako, pinapapunta ka rin ng ninang mo. Magtatampo siya sa'yo kapag di ka pumunta. Umarko ang kilay ni Lynn sa sinabi ng ina. Close sila ng ninang niya. Ngunit hindi niya alam kung kilala siya ng anak nito. Nakakahiya namang pupunta siya dun pero hindi naman sila magkakilala. Pero mama, may trabaho ako, papasok na nga eh. E di pag uwi mo, sumunod ka dun. Pero hindi naman ako kilala ng anak niya eh, baka sabihin outsider ako. Umikot pa ang mga mata ni Lynn habang hinahaplos ang noo. Kaya nga pupunta ka ron. Para makilala mo, mag-isip ka nga anak. Bumuntong hininga na lang si Lynn at lumabas na ng bahay. Tulad na nakasanayan, nilakad niya lang ang pinagtatrabahuhan ng ilang minuto. Nang makarating siya sa restaurant, agad siyang sinalubong ng kaibigan niyang si Jess. Lynn! May jowa ka na? Mariin na napapikit si Lynn sa bungad nito. Dapat sanay na siya dahil ito ang araw-araw na bungad ng kaibigan pero naiinis lang siya. Alam niya namang inaasar lang siya nito. May bala ka pala talagang sirain ang araw ko? Kung sapakin kita. Tuluyan na nakapasok si Lynn sa loob ng restaurant at nagsimula ng magtrabaho. Agad ding dumami ang mga taong naroon. Malamang ay sikat na restaurant ang pinagtatrabahuhan niya. Miss dito. Nakita niya ang grupo ng kalalakihan at nakataas ang kamay ng isang tao roon. Gwapo ang mga ito at eleganteng tingnan. Agad siyang lumapit doon dala-dala ang isang listahan. May menu po dyan sir, sabihin niyo lang sa akin ang order niyo. Handa na sana magsulat si Lynn nang magsalita ang isa pang lalaki. Pangalan mo, miss? Natigilan si Lynn at tinignan to. Hindi niya itatangging gwapo ito, ngunit alam niyang mapaglaro ito. May nakalagay po bang pangalan mo sa menu, sir? Paka-double check po. Sarkastikong balik ni Lynn dito. Kaya ngumisi ang lalaki sa kanya. Hindi niya na ito pinansin pa at isinulat na lang sa listahan ng mga putahing binanggit ng isa pa sa 4 na lalaki. Agad din siyang umalis matapos ilista ang mga order ng mga ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, narinig niya ang sabi ng isa. Ito na uso ngayon. I-celebrate ang birthday ng taong wala naman dito. Rinig niyang sabi ng isa at sinunda ng isa pa. At least hindi natin nalimutan ang birthday niya, Chris. Importante rin naman doon na sananay niya muna siya pumunta. Hindi na nakinig pa si Lynn sa pinag-uusapan ng mga ito at hinanda na lang ang order. Nang sumapit ang hapon, natapos na rin si Lynn sa kanyang trabaho. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang ninang. Paniguradong andon ang kanyang ina. Nakapagbihis na rin siya dahil nagdala siya ng extra t-shirt. Lynn? Si Lynn nga! Masaya ang kanyang ninang nang makita siya kaya niyakap siya nito. Bahagya pa siyang nagulat sa ginawa nito. Umawang din ang labi niya pero nagawa niyang yakapin ito pabalik. Hello po, ninang. Diyos ko, laki mo na. Parang kailan lang paslit ka pa. Hindi na rin kita nakikita dahil sabi ng mama mo babad ka sa trabaho. Ang lapit lang ng lugar natin, pero pahirapan pa kung magkita tayo. Magiliw na sabi ng kanyang ninang, kaya napayuko naman siya. Oo nga po eh. Pero ang ganda niyo pa rin ho ah. Mahinang sabi niya. Dinala siya ng kanyang ninang sa loob ng bahay nitong malaki at malawak. Nasaan po si mama? Tanong ni Lynn sa kanyang ninang. At itinuro naman ito ang kusina. Nandoon kumakain. Ngayon pa lang kumain ang mama mo. Pati na rin ako. Sobrang daming bisita. Pero hindi pa rin dumarating si Hans.
Nanatiling nakatingin lang sa ginang si Lynn, kaya naman nalaman niya na ngayon ang pangalan ng anak nito. Ah, Hans po pala pangalan ng anak mo. Napatingin ang ginang sa kanya na nagtataka. Para itong hindi makapaniwala dahil hindi niya kilala ang anak nito. Hindi mo maalala ang kinakapatid mo? Halos araw-araw kayo magkalaro noon. Napakurap si Lynn sa narinig. Wala siyang maalala na may kalaro siyang Hans ang pangalan. Baka bata pa po kami nun. Mahirap nang maalala. Nasabi na lang ni Lynn, kahit hindi niya talaga maalala kung sino ang tinutukoy nito. Ilang minuto rin siya nakaupo sa sala, habang pinagmamasta ng picture frames na nakasabit sa dingding. Isang solo picture ng batang lalaki ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nakalagay sa isang mesa naman ito, kaya tinignan niya yon. Sa tingin niya nasa 4 na taong gulang pa lang ito sa litrato at cute na cute itong tignan sa nakangusong labi nito. That's me, 21 years ago. Nagulat si Lynn sa pamilyar na boses na yon kaya hindi agad siya nakapagsalita. And he's 26 years old now. Tuluyan nang tinignan nila ng lalaki dahil sa kanyang kuryosidad. Nang tignan niya ito napamaang siya dahil hindi naman to ang inaasahan niyang makita. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito at nakasuot ito ng kaswal na kasuotan. May malaking tattoo man sa braso. Nakaka-attract naman itong tignan. Tapos mo na ba akong tingnan? Tanong ng lalaki habang nakaangat pa ang gilid ng labi. Kaya iniwas nila ang kanyang tingin. Ibinalik sa mesa ang picture frame. Magsasalita pa sana siya nang maunahan siya ng ninang, nakapapasok lang ulit sa loob. Anak, andiyan ka na pala. Matatagalan ka ata. Tanong nito kaya nilingon nito ng lalaki. Marami lang akong ginawa, ma. Hindi ko alam na ganito karami ang bisita. Sinulyapan pa ng lalaki si Lynn, kaya nagsalubong ang kanyang kilay. Oh, nagkausap na pala kayo. Sana'y maging magkaibigan kayo. Maiwan ko muna kayo rito ha. Marami pa akong gagawin kasama ang mama ni Linlin. Tinalikuran na sila ng ginang kaya naman sinundan pa nila ito ng tingin. Bago niya ibinalik ang tingin sa lalaki at ganon din ito sa kanya. So, Lynn pala ang pangalan mo. Ikaw, Hans, tama? Ngumisi ang lalaki nang marinig ang pangalan na binanggit nito. Tumango naman siya at tumingin sa mga picture frames na nandun. Kilala mo ba ako? Tanong nito kaya naman mas tinigdan pa ito ni Lynn. Pakiramdam niya. Ito ang lalaking laging humihilas sa kanya. Mas malinis lang tignan ngayon. Di kita kilala. Sabi ni Lynn at nagdadalawang isip pa kung uupo. Ngunit mas pinili niya na lang na tumayo. Hindi mo ba maalala ang lalaking humilas sa'yo? At humalik sa akin? Sarkastikong dugtong ni Lynn sa sinasabi ni Hans. Ako nga yun. Napamaang na tumingin si Lynn sa lalaki at inirapan ito. Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong irapan? Muling inirapan ni Lynn ang lalaki kaya napatingala na lang ang lalaki sa kisame at tumangutang pa. Ano bang pakialam mo? Nakakainis ka eh. Inalikan mo ko at di ko nagustuhan yon. Sabi ni Lynn na iniwas ng tingin sa lalaki. Pigil naman ang tawa ni Hans sa kanya. Kasi yun ang nakikita kong paraan para matakasan ko yung mga humahabol sa akin. Napatingin si Lynn sa lalaki at pinagtaasan ito ng kilay. Sabihin na natin yun ang paraan mo. Pero bakit mo na hinahabol ka ng mga lalaking yon? Nagtataka naman niyang tanong. Ito naman ngayon na nag-iwas ng tingin. Ba't gusto mo malaman? Para sa paraang yan, mabawi ko yung halik. Naiinis na sabi ni Lynn. Naramdaman nilang dalawang presensya sa likod. Kaya naman na lumingon sila, nakita ni Lynn ang kanyang mama na natitigilan. Halik? Anong halik? Kaya na Lynn. Seryoso ang tanong ng ina ni Lynn sa kanya. Napaawang ang kanyang labi, ngunit naunahan siya ni Hans. Girlfriend ko po si Lynn. Walang halong pangaasar ang tono ng lalaki. Seryoso lang ito nakatingin sa kanyang ina na natigilan, ngunit mas natigilan si Lynn sa sinabi nito. Nobyo mo ang anak ko? O Lynn, kala ko ba ayaw mo magka-boyfriend?
Nilipat ng kanyang ina ang tingin sa kanya, habang siya hindi naman alam ang sasabihin. Kasi mama. Kasasagot nilang ho sa akin. Birthday gift. Ngumiti si Hans habang nakatingin kay Lynn. Kaya naman, palihim niyang sinamaan ito ng tingin. Hindi niya alam kung ba't hindi siya makapagsalita at hindi maiklaro sa kanyang ina na nagsisinungaling lang ang lalaki. Tumango na lang ang kanyang ina at tinignan siya na parang sinasabing, Mag-usap tayo mamaya. kaya naman na makaalis na ito, agad niyang hinarap si Hans. Sa tingin ko, yun ang paraan para hindi ka tadtarin ng tanong ng mama mo. Kiana Lynn. Mas nainis pa siya dahil sa pagtawag ng lalaki sa buong pangalan niya. Ayaw kita maging boyfriend, no? Prangkang sabi niya kaya ngumisi ang lalaki. Ayaw din kita maging girlfriend. Pero you have to pretend as my girlfriend starting tonight. Nakangising saad sa kanya ng lalaki. Kaya wala nang nagawa pa si Lynn kundi mapapadyak sa inis. Ano ibig sabihin nun, Lynn? Napanguso si Lynn sa harap ng kanyang ina nang makauwi na sila galing sa bahay ng kanyang ninang. Strikta ito nakatingin sa kanya na parang konti na lang. Pwede na siya nitong paluin. Sinabi niya po sa'yo, di ba? Kasasagot ko lang sa kanya kanina. Sinakyan na rin ni Lynn ang trip ni Hans kanina. Dahil alam niyang kung ide-deny niya at sabihin hindi totoo ang sinabi ng lalaki, mas lalong dadami ang tanong ng ina. Pero wala kang kinukwento sa aking maliligaw. Sakto pang anak ni Eva? Alam mo bang tuwang-tuwa ang ninang mong yon? Mama, kailangan ko ba ikwento sa'yo lahat ng ginagawa ko sa buhay ko? Di ba pwedeng saka na ako magkwento kapag nangyari na? Dapat lang na ikwento mo sa akin lahat, no? Nanay mo ko. Dapat alam ko kung anong ginagawa ng anak ko. Hindi mo ako masisisi. Dahil ina ako. Gusto ko malaman kung anong nagpapaligaya sa'yo. Pero ikaw naman itong panay sabi na ayaw mag-boyfriend. Dahil ayaw mong magaya sa akin. Tapos maya-maya malalaman ko, sinagot mo na yung lalaking yun? Parang nagtatampo ang boses ng kanyang ina. Kaya nagsalubong ang kilay niya. Tulad din na sabi mo sa akin na nakaraan, mama, magbabago ang isip ko. Eto na nga, nagbago na oh. Naisipan ko sagutin siya. Gustong iikot ni Lynn ang mga mata dahil labag na labag sa kalooban niya na sabihin yon. Ayaw niya naman kasi talagang magkanobyo. O siya, bahala ka. 26 ka na at matanda ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. Stay strong na lang sa inyo At siguraduhin yung kayo magkakatuluyan hanggang sa huli. Matutulog na ako, Linlin. Magpahinga ka na rin. Tumango na lang siya sa sinabi ng ina. Nagpatuloy na ito sa paglalakad patungo sa sariling kwarto nito. Sa bandang huli, napabuntong hininga na lang si Lynn. Shit! Ang dami kong kasinungalingan ngayong araw. Kasalanan to ni Hans Aniya, tinignan ang kanyang wristwatch. 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya makaramdam ng antok. Kaya naman napagdesisyonan niyang maglakad-lakad ulit. Sigurado naman siyang hindi na siya susundan ni Hans dahil nasa poder na ito ng ina. Habang naglalakad si Lynn, hindi niya maiwasang maisip ang huling sinabi ni Hans sa kanya. Magkukunwari akong girlfriend niya? Tarantado talaga yon. Bulong niya at mas binilisan pa ang lakad. Pakiramdam niya sa mga oras na ito may sumusunod sa kanya. Kaya napahinto siya at lumingon sa likuran. Sino yan? Lakas loob na sabi ni Lynn. Kahit ang totoo kinakabahan siya. Ngunit walang tumugon, kaya bumalik siya sa paglalakad. Baka guni-guni ko lang yun. Bulong niya at umiling pa. Ngunit nang tignan niya ang tabing nilalakaran niya, natigilan siya nang makitang may anino sa tabi. Kaya kinabahan siya agad. Huwag mo ako sasaktan, gusto ko lang naman maglakad-lakad Kinakabahan niyang sabi, nang hindi gumagalaw. Narinig niya naman na mabilis na paghinga ng tao sa kanyang tabi. Na para bang hinihingal kakatakbo kaya naman napapikit siya. Huwag mo ako kagatin, please! Naiiyak niyang sabi kaya tumawa ang kanyang katabi ngayon. Seriously, Lynn? Ano ako, aswang? Nang marinig din ng boses ng katabi, agad niyang dinilat ang mga mata. Nakaramdam siya ng inis kaya hinarap niya ang lalaki. Ang ina naman ba't nandito ka na naman? Naaasar niyang tanong kaya naman hinarang ng lalaki ang kamay niya. Chill lang. Okay?
Girlfriend kita kaya sasamahan kita. Nakangising sabi nito. Kaya inambaan pa niya ito ng suntok na ikinaatras ng binata. Di mo ako girlfriend ah. Fake girlfriend mo lang ako kaya manahimik ka. Sabi niya at inirapan ito. Napaseryoso naman ang lalaki. Samantala si Lynn, ngumisi. Bakit ba ang hilig mo sumulpot at manghila ha? Gabi na, ba't ka andito? Ang layo na sa inyo pero bakit pumunta ka pa dito para samahan ako? Sunod-sunod na tanong ni Lynn. At nagsisimula ng maglakad na sinasabayan naman ni Hans. Hindi ako sumulpot, miss. Gabi-gabi ako nandito. Malapit lang dito yung kasalukuyan tinitirhan ko. Kaya malamang na hindi malayo. Tsaka tulad ng sabi ko, gabi-gabi ako nandito. Sakto namang nakikita kita kaya sasamahan na lang kita. Baka may mga aswang. Tikbalang at multo pang umatake sa'yo, mahirap na. Gusto pang magprotesta ni Lynn pero pinili niya na lang na manahimik at patagong umiti ng konti. Kahit papano, ramdam niya ang pag-aalala ng lalaki. Pero nang maisip niya uli na ninakawan siya nito ng halik, bumabalik ang inis niya. Anong ginagawa mo dito gabi-gabi? Pagbasag ni Lynn sa katahimikan ng mawala ang nararamdaman niyang inis. Sakto namang may isang mahabang upuan sa gilid ng kalsada. Kaya naman naupo si Lynn doon. Ang lalaki namang nakatayo, nanatili lang sa ganong posisyon. Bakit gusto mo malaman? Sino naman kasing tanga lumalabas gabi-gabi? Maliban na nga lang kung aswang ka o magnanakaw. Kung aswang ako, baka kanina ka pa nagdurugo dyan. Ang totoo, may binabantayan akong 2 tao kaya ako nandito. Ibinalik ulit ni Lynn ang tingin sa lalaki, na ngayon nakamasid sa buwan. Nagtaka naman siya at napuno ng kuryosidad. Bakit mo naman binabantayan? Dahil ang isa, nasa peligro ang buhay. Habang ang isa naman, siyang gagawa ng paraan para malagay sa peligro ang buhay na nauna kong binanggit. Napakurap si Lynn sa sinabi ng lalaki. Di niya maintindihan ang sinasabi nito pero wala naman itong binanggit na pangalan. Okay, sabi mo eh. Nagkibit balikat na lang si Lynn. At ipinilig pa ang ulo. Pinagmasdan niya ang lalaking nakatayo habang nakaharap sa buwan. Doon niya lang na-appreciate ang pagiging may tsura nito. Nang lumingon na ito sa kanya, agad siyang umiwas ng tingin. Ano oras na? Tanong ng lalaki kaya napatingin si Lynn sa kanyang wristwatch. 11:30, bakit? Lumingon si Hans sa isang banda. Nang may mapansin siyang anino. Sigurado siyang si Jadon yon, na tinitignan din ang bawat galaw ni Lynn. Ihahatid na kita sa inyo, masyado na late. Baka mamaya may dumukot pa sa'yo. Halata kay Lynn na nagulat siya sa biglang paghawak ng lalaki sa kanyang kamay. Ngunit hindi na pinansin pa ni Hans yon. Inila niya si Lynn habang lumilingon sa paligid. Dahil naniniwala siyang hindi lang si Jadon kundi may iba pang nakamasid sa kanya at sa babaeng kanyang kasama. Teka, ihahatid mo lang naman ako, ba't parang nagmamadali ka pa? Naiinis na tanong ni Lynn. Bukod kasi sa paghila ng lalaki sa kanya, mabilis itong naglakad na hindi niya masabayan kaya naman natigil sa paglalakad si Hans at binitawan ang kamay ni Lynn. Kasi late na at uuwi pa ako. Seriously? Wala naman ako sinabing sabayan mo ako maglakad eh. Nakataas pa rin ang kilay ni Lynn at nakalagay pa ang kamay sa bewang. Gusto ko samahan ka eh, bakit ba? Sabihin mo gusto mo lang ako istorbohin. Diyan ka na nga. Nagmamadali sila na naglakad patungo sa bahay nila. Walang nagawa naman si Hans kundi sundan nito ng tingin. Hanggang sa tuluyan itong makapasok sa bahay. Hindi naman kasi sila nakalayo kanina. Habang naglalakad kaya maaga rin sila nakabalik. Nakaramdam ng presensya si Hans sa likuran niya kaya dahan-dahan siyang humarap dito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong pakialaman sa kung anong gagawin ko sa babaeng yun, ha? Seryosong tanong ni Jadon kay Hans. Kaya naman, napatingin si Hans dito at unti-unti ring nagsilabasan ang iba pa nilang kasamahan. Isang beses mo lang sinabi sa akin. Di ko rin nagustuhan ang ginagawa mo, Jadon, ha? Mariing sabi ni Hans sa lalaki kaya naman. Ngumisi ito
nang may tunog. Alam mo bang hindi ko kagustuhan na gawing target ang babaeng yan? Tiimbag ang natanong ni Jadon, kaya naman muling nagbago ang ekspresyon ni Hans. Mula sa pagkakaseryoso, nagtataka siyang tumingin dito. Kagustuhan ng boss natin yan. Seryoso pa rin itong sabi kaya umayos ng tayo si Hans. Di ko maintindihan ang sinasabi niya. Can someone enlighten me please? Sarkastikong sabi niya kaya naman lumapit sa kanya si Chris. Yung babaeng yun, anak ng mortal na kaaway ni boss. Dahil sa galit niya sa kaaway niya, nakaaway na rin natin syempre. Dinamay niya na si Lynn. Kapalit ng malaking halaga. Ibinili niya ang babae kay Jadon para patayin. Ano? Anak ng mortal na kaaway ni boss si Lynn? Yung babaeng yun, anak ng mafia boss, sigurado ka ba? Mas naguluhan pa si Hans nang tumango si Chris. Ibig mo sabihin, isang mafia rin ang babaeng yun? Tanong niya kay Jadon, ngunit umiling ito. Ayon sa sinabi ni boss, hindi mafia ang babaeng yun. At walang kaalam-alam yung Lynn na tinutukoy mo na mafia boss ang kanyang ama. Dahil matagal na siyang walang koneksyon dito. Wala na palang koneksyon ba't dinadamay niyo pa? Naiinis na tanong niya ngunit wala siyang narinig na tugon mula sa mga kasama kaya naman hinarap niya uli ang mga ito. Huwag niyong subukang hawakan si Lynn. Kung gagawin niyo yun, ako makakalaban niyo. May pagbabantang sabi niya at tinalikuran ng mga ito. At huli na mapagtanto niya ang sinabi. Agad siyang napapikit at bumuntong hininga habang naglalakad. Parang dumadami ang customers natin ngayon Hindi naman ganito na nagdaang araw. Napalingon si Lynn sa mga customers. At totoo nga marami yon. Nagkibit balikat naman siya sa kanyang kaibigan. Siguro kasi weekend? Noong mga nakaraang weekends, di naman ganito karami customers natin Hindi naman pinansin ni Lynn ang sinabi ng kaibigan. Agad na lang siya nagpunta sa isang pamilya at kinuha ang order ng mga ito. Pero agad siyang bumalik sa pwesto at ibinigay sa kaibigan ng orders. Oh my gosh! Ayun na naman ang mga pogi! Napatingin si Lynn sa kapapasok lang ng mga lalaki. At nagulat siya na makita nandoon si Hans. Nang lumingon ito sa kinaroroonan niya, agad niyang hinarang sa mukha ang hawak na tray. Bakit? Kilala mo ba yung mga yan? Tiya. Waiter! Napapikit na lang si Lynn nang sumigaw ang isa sa mga ito. Tinignan siya ng kaibigan at sinenyasan upang kunin ang order ng mga ito. Ikaw na kumuha. Ba't ako? Tigo-serve ako rito, Beshi. Nanunukso ang boses ng kaibigan. Kaya naman, wala siyang nagawa kundi maglakad papunta sa pwesto ng mga lalaki at kunin ang order ng mga ito. Ano pong order niyo? Iniwasan ni Lynn ang titig ni Hans. Ang lalaki naman nakatingin lang sa kanya. Ngunit nagulat siya nang magsalita ito. Ikaw, ihiramin muna kita. Mas nagulat si Lynn nang tumayo ito at hilahin siya palabas. Naiinis siya dahil sa ginawa nito. Kaya na makalabas na sila, malakas niyang binawi ang kamay mula sa lalaki. Ano ba? Naiinis na sabi niya na sinamaan pa ni Hans ng tingin. I'm sorry pero kailangan kitang kausapin. Alam mo? Istorbo ka sa trabaho ko. Huwag mo namang gampanin yung pagiging fake boyfriend mo sa akin lalo pat nasa gitna ako ng pagtatrabaho. Naiinis na sabi ni Lynn. Ngunit hindi nagpatinag si Hans. Delikado ang buhay mo sa labas, Lynn. Umuwi ka na sa inyo. Anong delikado pinagsasabi mo? May mga sumusunod sa'yo para patayin ka. Marami sila at wala kang laban sa mga yon. May pag-aalala ang boses ni Hans, kaya nagtaka talaga siya doon. Wala akong maalalang may kaaway ako, no? Kaya ba't nila ako gagawa ng masama? Pinaglololoko mo ba ako? Naiinis na tanong niya kay Hans. Kaya naman bumuntong hininga ang lalaki. Sandali pa itong tumahimik bago magsalita ulit. Ikaw walang kaaway, pero ang ama mo meron. Natigilan si Lynn sa narinig. Nanatili ang kanyang nagtatakang tingin kay Hans. Ama ko? Nagtataka pa rin sabi ni Lynn. Kahit kailan hindi niya pa nakikita ang ama.
Ngunit kung makapagsalita si Hans, parang kilala nito ang kanyang ama. Ama mo nga. Dahil sa sagot ni Hans, mariing napapikit si Lynn. Huwag mo akong ginagawang tanga dito matagal na kami iniwan ng tatay ko. Wala siyang paki sa amin. Kung anong gulo na meron siya, labas na kami ni mama doon. Kung di mo susundin yung sinabi ko sa'yo, hindi lang buhay mo ang puputulin nila. Idadamay nila pati mama mo. Ba't mo kilala ang ama ko? Sino ka ba talaga? Hindi mo gugustuhin malaman kung sino ako o ano ako. Ang importante ngayon kaligtasan mo. Ninyong dalawa ng mama mo, kaya dapat makinig ka sa akin. Kunin mo na yung mga gamit mo, iuuwi kita, Lynn. Sabi ni Hans at hinila si Lynn patungo sa loob ng restaurant. Nagtataka ang kaibigan ni Lynn kung ba't kausap niya ang lalaki. Ang tatlong lalaki naman na kasama ni Hans kumakain lang doon. Bilisan mo kaya na, Lynn. Gusto niya sanang umirap nang maalalang hindi yun ang panahon para doon. Nagmamadali naman siyang pumasok sa loob ng locker room. At dinaanan lang ang kaibigan kaya naman sinundan siya nito at pinaulanan ng maraming tanong. Hoy, sino yun? Ba't kausap mo isa sa mga pogi? Excited pa ang tono ng kanyang kaibigan. Habang tinatanong yon, ngunit hindi niya ito pinansin. Lynn! Uwi mo na ako Kailangan lang. Pagputol niya sa pangungulit nito at agad lumabas sa locker room para hanapin si Hans. Mauna na ako Hahatid ko lang siya. Paalam ni Hans sa tatlong lalaking naroon. Kaya naman tumango ang mga ito. Ang sabihin mo, babantayan mo lang. Hello, Miss. Jadon nga pala. Ibinaling ng lalaki sa kanya ang atensyon pero hindi niya ito pinansin na hilahin siya ni Hans. Huwag ka makapag-usap doon. Isa siya sa mga inutusan na patayin ka pero pinagbantaan ko na siya. Mahinang sabi ng lalaki na nauna nang maglakad ngayon. Tinignan naman ni Lynn ang likod nito. Naka-long sleeve ito at naka-cargo pants na sumakto sa katawan nito. Kung kilala mo yung ama ko, nasan siya ngayon? Anong klaseng tao siya? Ba't kailangan madamay pa kami ni mama? Sunod-sunod na tanong ni Lynn. Ngunit ni isa roon hindi sinagot ng lalaki. Pag-usapan natin yan pagdating sa inyo. Sa ngayon, bilisan na muna natin. Pumunta ito sa isang direksyon kung saan nakahilera ang mga motorsiklo. Sumakay naman ito sa isa at pinaandar yon. Ngunit nanatili lang na nakatayo si Lynn doon at nakatingin sa lalaki. Sakay na. Ayoko maglalakad na lang ako. Sasakay ka? O di ka na makakarating sa bahay niyo ng buhay dahil bangkay ka na? May pananakot na sabi ni Hans. Kaya padabog na sumakay si Lynn doon. Gumisilang ang lalaki at sinimula ng patakbuhin ng motorsiklo. Mabagal lang yun nung una, ngunit nang nasa gitna na sila, bigla niya itong pinabilis kaya napayakap si Lynn sa bewang ng lalaki. Ano ba? Wala ka bang angkas Hindi nga ako mamamatay sa kamay ng mga papatay sa akin pero mamamatay naman ako dito pag na-aksidente tayo. Sus, huwag ka na magkunwari. Nasasarapan ka na yata sa pagyakap dyan Pang-aasar ni Hans sa babae, kaya agad kinuha ni Lynn ang kamay mula sa bewang. Ang kapal mo? Saad niya. Sakto namang dumating na sila sa bahay, kaya agad na bumaba si Lynn sa motor. At hinintay pa si Hans. Nagtataka naman ang lalaki. Magkwento ka tungkol kay Papa. Kung paano mo siya nakilala. Kaya dito ka na lang muna. Sabi ni Lynn na parang nahihiya. Napatingin naman ng diretso si Hans sa kanya. Di mo talaga kilala ang papa mo? Di nga kasi. Magtatanong ba ako kung kilala ko? Kilala ko siguro sa pangalan pero ni wala siyang litratong iniwan. Kaya interesado ako malaman kung anong meron sa kanya. Sagot ni Lynn. Sabay naman silang pumasok sa loob at inilibot pa ni Hans ang paningin sa paligid. Nasa na mama mo? Siguro dinalaw ang isa sa mga kaibigan niya. Sagot ni Lynn at humarap naman kay Hans. Mag-ingat kayo na mama mo. Dahil nagkakalat sa paligid ang nagmamasid sa inyo. Di ko rin mapipigilan ng boss namin. Mafia boss yun. Siya ang masusunod. Naguguluhang napatingin si Lynn sa binata. Boss niyo? Mafia? Ano ibig mo sabihin? Mafia boss. Masasamang tao. Oo, ganun siya. At yun ang kalaban ng ama mo. Masamang tao ang mafia boss. Ibig sabihin, mafia ka din?
At masamang tao ka? Tanong ni Lynn na kinabahan. Pero ngumiti lang si Hans at umiling. Sabihin na nating masamang tao ako pero hindi ako kasali sa mafia group. Pero sabi mo, mafia ang boss mo. Ibig sabihin nun gangster ako. Umawang ang labi ni Lynn. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Nagkibit-balikat naman si Hans at tumingin sa dalaga. Kami yung inuutusan ng mga mafia ng kahit ano, lalo na ang pumatay. Mas lalong natigilan si Lynn at nais na tumayo roon para lumayo sa lalaki. Papatayin mo ba ako? Kinakabahang tanong ni Lynn na ikinatawa ng lalaki. Kung papatayin kita, nakahilata ka na sana ngayon. Sagot ni Hans kaya natahimik si Lynn. Ilang minuto pa silang nanatiling tahimik nang magsalita si Lynn muli. Tungkol sa papa ko, ibig bang sabihin isa siyang mafia boss? Mahinang tanong ni Lynn na nakatingin sa kamay niya. Tumangutango naman si Hans sa dalaga. Yun ba ang dahilan kung ba't niya kami iniwan ni Mama? Yung trabaho niya? Sa mga oras na yon, ramdam na ang galit sa tono ni Lynn. Hinawakan ni Hans ang kanyang kamay. Hindi ko na alam ang tungkol dyan. Ang nalalaman ko lang, ikaw ang nag-iisang anak ng kalaban ni boss. Kaya kanya pinapasundan sa amin. Kaya ka ba sumusunod sa akin dahil utos ng boss mo? O dahil pinoprotektahan mo ko? Tanong ni Lynn. Si Hans naman ang natigilan ngayon, ngunit agad ding nakabawi. Noong una, nagkakataon lang na nakikita kita. Pero nung makita ko si Jado na sinusundan ka, naisipan kong protektahan ka. Bakit? Bakit mo naman ako poprotektahan kung pwede mo naman akong tulungan? 'Di ba? Siguro? Planado mo lahat ng tono. Yung paghalik mo sa akin, sinadya mo yon. Nagkibit-balikat naman si Hans. Sadya nga. Makatotohanang sabi ni Hans na may ngisi sa labi. Kaya napaawang ang labi ni Lynn at tumahimik na lang. Sakto namang pagdating ng ina ni Lynn, kaya umayos silang dalawa. Nagulat pa ang ginang nang makita si Hans na nasa bahay nila. O iho! Magandang tanghali ho. Sabi ni Hans kaya ngumiti ng konti ang ginang at binalingan ng anak. Maaga ka atang umuwi ngayon anak. Masama ba pakiramdam mo? Pinauwi ko ho siya. Dahil nadatan ko ho siyang pagod sa restaurant. Halata hong wala siyang pahinga dun. Napaawang ang labi ni Lynn at pinagtaasan ng lalaki ng kilay. Ganun ba? Ako salamat sa concern iho. Sagot ng ginang na pinasadahan pa ng tingin si Hans dahil sa weird nitong forma. Tumango lang si Hans at tumingin kay Lynn. Uwi na ako ah. Love. Sabi ni Hans kay Lynn. Nagulat na lang si Lynn pero tumango din kalaunan. Sinabi ko sa'yo ah. Mag-ingat kayo na mama mo. Huwag muna kayo lalabas-labas pansamantala. Hindi pa man nakatango si Lynn. Natigilan siya nang halikan siya ng lalaki sa pisngi sa harap mismo ng kanyang ina. Wala namang nagawa ang ginang kundi ngumiwi na lang. Kumuway pa muna si Hans kay Lynn at kumindat pa bago tuluyang umalis ng bahay. Sumapit ang ilang araw, hindi na nakikita pa ni Lynn si Hans. Kaya naman mag-isa na lang siyang naglalakad sa ilalim ng gabi at hindi sinunod ang bilin nito. Pinagkago lang talaga ako ng lalaking yun eh. Niwala nga sumusunod sa akin. Naiinis na sabi niya at malakas na sinipa ang maliliit na bato. Madilim na ang gabi at wala nang kung ano pang ingay na maririnig. Puro kuliglig lang at mga insektong nag-iingay tuwing gabi. At saka ano sabi niya? Isa siyang gangster? Sinong niloko niya? Totoo ang sinabi niya, miss. Hindi makagalaw si Lynn. Sa kinauupuan niya ngayon nang marinig ang isang hindi pamilyar na boses ng lalaki sa likuran niya. Di ba't sinabi niya sa'yo huwag ka lumabas o pumunta kung san-san? Ngunit hindi mo siya sinunod. Malakas ang loob na nilingon nila ng lalaki. Ngunit nang lingunin niya ito, hindi niya na ito makita dahil sa dilim ng paligid at sa suot nitong itim na hoodie. Isinakripisyo niya ang buhay niya para lang paalalahanan ka mag-ingat. Pero ngayon, malakas pa rin ang loob mo at walang takot na lumabas.
pagsisisihan mong hindi mo siya sinunod. Umawang ang labi ni Lynn. At tatakbo na sana nang biglang may humawak sa kanyang magkabilang kamay at may naglagay ng masking tape sa bibig niya. Kaya naman, hindi niya magawang sumigaw. Subukan mong manlaban. Baka patay ka na bago ka pa maiharap kay boss. Wala nang nagawa pa si Lynn kundi ang magpahila sa mga lalaking hindi niya kilala. Hindi niya rin alam kung ano nangyayari sa kanya. At tunay ngang nagsisisi siya na hindi niya sinunod si Hans hanggang sa nawala na siya ng malay sa loob ng sasakyan. Nagising na lang si Lynn dahil sa ingay na narinig. Nangangalay na siya dahil inilagay pala siya sa isang upuan habang natutulog. Nakatali pa ang mga kamay niya sa likod ng upuan kaya ramdam niya ang sakit. Gising ka na pala. Teka, kunin ko lang yung tape para makapagsalita ka. Paparating na rin si boss. Sigurado si Lynn na hindi yun ang dumukot sa kanya. Dahil sa hinhin ng boses nito. Hindi halatang isa ito sa masasamang taong nabibilang sa grupo ng mga gangster. Pinantayan naman siya nito at tinanggal ang tape sa bibig niya. Sino kayo? Anong balak niyo sa akin? Galit na tanong ni Lynn sa lalaki. Ngunit nanatili lang itong seryosong nakatingin sa kanya. Di ko alam kung anong balak nilang gawin sa'yo. Andito lang naman ako sa teritoryo namin magdamag. Tumayo na ang lalaki at tatalikuran na sana siya, ngunit nagsalita si Lynn. Nasaan si Hans? Tanong niya. Sigurado siyang kasamahan to ni Hans dahil nakita niya ito noon sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Hindi ko gustong sisihin ka na wala siya rito. Pero nang dahil sa'yo hindi na namin siya makikita pa. Nasaan na ba siya ngayon? Ano nangyari sa kanya? Ba't gusto mo malaman? Mas magigilty ka lang kapag nalaman mo. Wala na ibang sinabi pa ang lalaki. At tuluyan na siyang tinalikuran. Hindi na rin siya nagtanong pa at umayos na upo sa kinauupuan. Nakita niya pang nakatingin sa kanya ang ibang kalalakihan, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at nanatiling nakayuko. Nanahimik ang lahat. Kaya naman, nilingon-nilin na mga yon. May pumasok na isang lalaki. May edad na at naglalakad dito habang nakatingin sa kanya. Inosente itong tignan at may isang napakagandang ngiti nang magtama ang kanilang paningin. Ikaw ba si Kiana Lynn? Napakaganda mong bata. Sabi nito sa kanya. Wala kang nakuhang kahit anong features mula sa papa mo. Paniguradong malakas ang dugo ng mama mo. Sino ka? Mahinang tanong ni Lynn. Alam kong kilala mo na ako, iha. Tinignan ng matanda ang lalaking naroon. Napansin nito na wala si Hans kaya mas napangiti ito. Wala ka nang kakampi dito. Bukod sa wala ang ama mo, wala rin si Hans na nobyo mo. Nanlaki ang mga mata ni Lynn sa sinabi ng matandang lalaki. Napakurap-kurap pa siya. Sinabi niya sa akin na tama lang ang ginagawa niyang pagprotekta sa'yo. Kahit nasa ilalim siya ng pamumuno ko dahil nobya ka niya. Nakakahanga ang lakas ng loob. Umupo ang matanda sa harap niya, ngunit nanatili lang siyang nakatingin dito ng masama. Tatawagan ko ang ama mo. Tignan natin kung may pakialam siya sa'yo. Nagsimulang magtipa ng numero ang matanda sa cellphone nito. Hindi maiwasan ni Lynn na maikuyom ang kamao dahil sa inis at galit. Hindi siya makapaniwala. Sa kabila ng kabaitan sa panlabas na anyo nito, hindi nga akalain na nasa loob pala ang kulong nito. Hello? Natigilan sila nang marinig ang lalaki sa kabilang linya. Paniguradong boses yun ng kanyang ama. Hawak ko ang anak mo, Ramirez. Anak, papatawa ka ba? Natatawang sabi ng nasa kabilang linya, kaya may kung anong tumusok sa puso ni Lynn. Nakalimutan mo atang may inabandon na kang pamilya, Ramirez. Hindi mo ba maalalang may anak ka nagngangalang Kiana Lynn? Tanong ng matanda. Napatahimik ang nasa kabilang linya. Wala akong pamilya, Lavin. Pagtatapos nito at binaba na ang linya kaya parang naaawa pa ang matandang tumingin kay Lynn. Kawawa ka, iha. Parang nakalimutan ka na nga ng inyong padre de pamilya. Tumayo na ang matanda at naglakad paalis. Kaya walang nagawa si Lynn kundi pumikit ng mariin.
Papasukin niyo ako. Wala akong kahit anong armas at nag-iisa lang din ako. Kanina pa nagsusumamo si Hans habang nakatayo at hinaharang ng mga bantay sa isang teritoryo. Nawawalan na siya ng pasensya at idagdag pa na mahapdi ang kanyang natamong sugat. Ilang beses naming sinasabi na hindi kami nagpapapasok na hindi namin kakilala at baguhan lang. Huwag kang matigas ang ulo. Totoy, pwede ka mamatay mismo dito. Gusto ko lang naman makausap kung sino yung pinuno nyo. Mahirap ba ibigay yun? Konting minuto lang mga pare. Aalis na ako. Naiinis niya ng sabi, kaya nagtingin na ng dalawang lalaki at maya-maya sabay na natawa. Wala kaming tiwala sa'yo. Papasukin niyo siya. Sulpot na isang lalaki na alam ni Hans kaedad lang niya. Dahil minsan niya na ito nakita. Narinig niyo siya, di ba? Buksan niyo na ang gate. Nakangising sabi ni Hans, kaya naman parang nainis pa ang dalawang lalaki. Ngunit walang nagawa ang mga ito kundi ang pagbuksan siya. Paika-ika naman pumasok si Hans doon. Pumunta sa direksyon ng lalaking kaedad niya lang. Ano nangyari sa'yo? Nagkakabila ka, di ba? Mahinahong tanong ng lalaki kaya tumangulang si Hans. Kaiser pala. Anak ako ng pinuno dito. Umahanga ako sa katapangan mo. Andito ako. May sasabihin ako importante sa pinuno niyo. Hindi para magsimula ng gulo. Sabi ni Hans na napapangiwi pa dahil sa hapdi ng kanyang sugat sa muka. Maging si Kaiser, napapangiwi na rin. Nasa loob si Papa. May first aid doon. Gamutin mo yung sugat mo. Nauna na siyang lumakad, kaya sumunod na rin ang lalaki. Pagkapasok nila sa mansyon, bumungad sa kanya ang maraming kalalakihan. Ang lahat ng tingin ng mga ito ay nasa kanya. Ngunit ang nakapukaw ng tingin ay ang lalaking may katandaan na nasa gitna. Sino ka? Nagtatakang tanong nito. Tumingin naman siya kay Kaiser kaya naman sinenyasan siya nitong lumapit. Hans ang pangalan ko. Galing ako sa kabila. Anong kailangan mo? Tanong nito kaya naman binasa ni Hans ang kanyang pang-ibabang labi. Bago magsalita. Alam kong ikaw ang kalaban ni Mr. Levin. Kaya kita pinuntahan. Kaya rin ako nandito. Para iparating sa'yo na nasa pangaribang buhay ng anak at asawa mo. Sinulyapan pa ni Hans si Kaiser. Ngunit blanco lang ang reaksyon nito na para bang alaman tungkol doon. Bakit mo sinasabi sa akin to? Hindi ba dapat andun ka sa kabila at tulungan sila kung ano mang gagawin nila sa mag-ina ko? Wala ka bang pakialam sa kanila? Sa mga oras na ito, sir, maaaring patay na o pinapatay na sila. Bakit hindi mo sinagot ang tanong ko, iho? Di ba? May pakialam ka sa anak ko. Bakit hindi ikaw magligtas sa kanya? Nagsalubong ang kilay ni Hans sa narinig at pagak na tumawa. Sir, napaka-irresponsable mo. Hindi ako irresponsable, iho. Kaya ko nga sila iniwanan dahil inisip ko ang kaligtasan nila. Ngunit nagawa pa rin nila matunto ng kinalalagyan ng mag-ina ko. Kahit ganun. Mahinang sabi ng matanda at nilapitan si Hans. Napatayo naman si Hans ng maayos. Hindi dahil ganito ang tanong ko, wala na akong pinaplano. Kung gusto mo, sumama ka sa plano ko. Sabi ng matanda na ikinagulat ni Hans. Sa kalagayan niya, hindi pa siya handa makipaglaban ulit. Masyadong mabigat ang bugbog na natamo nito. Kaya naman mahina pa siya. Isang linggong preparasyon, iho. Maghihilom pa ang sugat mo. Sabi ng matanda at tinalikuran na siya. Tinanguan lang din siya ni Kaiser at sumunod sa ama nito. Sabi na hindi ako kakain eh. Iwas na iwas si Lynn sa pagkain na inihain sa kanya. Pinapakain siya ni Chris at nahihirapan na rin to. Miss naman, kumain ka na lang. Ba't yung pa ako pinapakain kung mamamatay lang din naman ako dito? Tangina, kumain ka, okay? Inis na sabi ni Chris at hinawakan ng panga ni Lynn. Babalikan ka pa ni Hans dito, ililigtas ka pa niya. Kailangan mo magpalakas, no? Binilin ka niya sa akin. Sinabihan niya ako alagaan at pakainin kita, kaya huwag ka mag-inarte dyan. Naiinis na sabi ni Chris. Kaya inis ding binawi ni Lynn ang mukha niya. Inagaga mo ba ako? Ililigtas? Sino niloko mo? Halos isang linggo na ako dito. Kung di ako nagkakamali. Malapit na ako mabagot sa mga mukha niyo. Alam mo ba kung ano sinabi ni Hans bago ka namin kinuha ni Jadon? Sabi niya, kahit anong mangyari, huwag namin idapo ang kamay namin sa'yo.
Dahil babalikan ka pa niya, kaya naman please lang Lynn. Magtiis ka muna at kumain na maayos. Mahinahon na sabi ni Chris, kaya tumahimik na rin siya tuminahon, habang nakatingin lang sa kanyang paa. Sinubuan pa siya ni Chris kaya naman, kinain niya na rin yun at nginuya ng mahina. Madali ka naman palang kausap eh. Sabi nito kaya masama niya itong tiningnan. Oo, kapag talaga wala akong nakitang Hans na bumalik. Hintayin mo makawala ako dito, kakalbuhin kita. Pananakot niya sa lalaki. At susubo pa sana nang biglang may narinig silang nagkakagulo sa labas. Nagkatinginan silang dalawa at tinanguan siya ni Chris. Di mo na ako makakalbo. Ramdam kong sila na yan. Pinainom muna siya ng lalaki ng tubig. Maya-maya pa, kinalas nito ang tali sa kamay niya. Saan mo ako dadalhin? May kwarto rito. Kung saan hindi malalaman na dun ka magtatago. Diyan ka muna pansamantala. Hindi mo pwedeng makita ang nangyayari sa labas. Hinila pa rin siya ng lalaki at wala siyang nagawa kundi magpahila na lang. Hanggang sa narating nila ang isang kwarto kung saan walang kagamit-gamit. Diyan ka lang miss. Huwag kang lalabas ah. Hindi na nagawang tumango pa ni Lynn nang lumabas na agad ang lalaki. Inilibot niya na lang ang tingin sa paligid at naupo sa isang sulok. Niyakap niya pa ang tuhod niya at napapikit na lang nang marinig niyang may humampas na isang bakal sa kung saan. Ilang minuto pang nanatiling ganoon ang posisyon niya. Ngunit nang marinig niyang parang nahinto na ang ingay, hindi niya mapigilang hindi lumabas ng dahan-dahan sa kwarto. At nagulat siya sa nakita. Chris? Nailagay niya sa labi ang kamay nang makita ang mga kalalakihang nakaratay sa sahig. At isa na roon si Chris. Nang tignan niya ang mga lalaking nakatayo, nakita niya roon si Hans. May dala itong bakal ngunit mas nagulat siya nang nakatutok kay Hans ang isang baril na galing sa matandang lalaking si Lavin. At talagang kumampi ka pa sa kanila, no? Nakangising tanong ng lalaki habang nakatutok ang baril kay Hans. Iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Lahat gagawin para sa taong minamahal. Nakangiti pa rin ang lalaki ngunit seryoso na nakatingin dito ang tatlo. Naitago naman nila ang katawan niya sa pader. At tanging ulo lang ang nakalabas. Napansin niya nakita pala siya ng lalaking kaedad niya. Kaya naman naitago niya pati ang ulo niya. Ngayon tanging boses ng mga ito ang naririnig niya. Pakay mo ba? Palibasa wala nagmamahal sa'yo. Nagulat si Lynn sa putok ng baril at pagsigaw ng lalaki. Kaya nang silipin niya namimilipit si Hans. At hawak nito ang paang nagdurugo. Ayoko ng pilosopo. Baka gusto mong isunod kong putukin niyang ulo mo. Lavin, ibaba mo yung baril. At pag-usapan natin ang tungkol sa teritoryo. Sabi ng isang matandang lalaking dumating. Ngunit nang sumulyap sa kinaroroonan niya, ang lalaki nasa likod nito agad siyang nagtago. Ngayon mo pa naisipan yan? Ngayong naubos niya na ang tauhan ko? Muling sumilip si Lynn at sa pagkakataon na yon, nagtama ang paningin nila ng lalaking hindi niya kilala. Parang awkward itong ngumiti sa kanya at yumuko pa. Nang tignan niya ang kamay nito, tinuro nito ang isang katawan sa kinaroroonan niya. Ha? Halos pabulong niyang sabi. At dahil hindi naman ito nakikita ng kalaban na nasa harapan, pasimple ito nagpanggap na pinapalo ang matandang nasa harap kaya naman. Muling tiningnan ni Lynn ang katawan na nasa tapat niya at nakita ang bakal na nasa tabi nito. Hindi mo ako maluloko, Ramirez. Dinig ni Lynn nang sinabi ng matandang lalaki na may hawak na baril at nang makahanap siya ng pagkakataon, agad niyang kinuha ang bakal na nasa tapat. Nang tignan niya ang binatilyong lalaki, nag-thumbs up ito sa kanya at muling nagpanggap na pinapalo ang ulo ng matandang lalaki na nasa harap nito. Nais matawan ni Lynn sa kapilyuhan nito. Napaawang ang labi ni Lynn nang banggitin ni Hans ang pangalan niya. Kaya naman na makita siya ng matandang lalaki. Agad siyang tinutukan ito ng baril, kaya nabitawan niya ang bakal na hawak. Tignan mo nga naman ang katapangan nitong anak mo, Ramirez. Manang-mana nga ito sa'yo. May ngisi sa labi na saad ng matanda, kaya natatakot at tumingin si Lynn sa matanda
na nasa harap ng binatilyo. "Huwag mo siyang idamay dito." Pasigaw na sabi ni Kaiser. Kaya naman, ngumisi ang matanda sa kanila. Oo nga pala, nakalimutan kong kambal kayo. Lalong umawang ang labi ni Lynn at di makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Hindi makapaniwala ang tanong ni Lynn, kaya binalingan siya ulit ng tingin ng matanda. Hindi mo alam, no? Hayaan mo ako magkwento. Gusto mo ba yon? Gayon nandito naman ang ama mo. Pinasadaan pa nito ng tingin ang matandang kaharap na kanina pa hindi makagalaw sa kinatatayuan. Hindi ko kailangan ng kwento mo. O ang kwento na kahit sino sa inyo, kailangan ko kalayaan. Paalisin niyo na ako dito. Sabi ni Lynn, nahihirapan siyang mag-absorb ng kahit anong idea o kahit anong impormasyon ngayon. Ngunit napasigaw ang matandang lalaki at naiputok ang baril dahil sa biglaang paghampas ni Hans sa paa nito. Lynn, takbo! Sigaw ni Hans. Kaya naman naghanap na matatakbuhan si Lynn. Habang nakatingin sa mga taong naroon, nang makatakbo na siya, nakita niya ang pag-aagawan ng baril ni Hans at na matanda. Napapikit na lang siya at napakapit sa bibig nang pumutok ang baril. Lynn! Hindi niya nagawa pang manlaban nang may humilas sa kanya. Nang tignan niya kung sino ito, mabilis siyang niyakap ng lalaki. Si Hans! Tulungan mo siya! Please, si Hans! Sigaw niya. Ngunit walang nasabing kahit ano si Jadon. Dinala niya lang palabas ng bahay si Lynn habang nanghihina ito. Okay ka lang? Tanong ni Jadon kay Lynn. Si Hans, si Papa at yung kambal ko, please tulungan mo sila. Sa kabilang banda, sabay na pinanood ni Hans, Kaiser at Mr. Ramirez ang naghihingalong si Mr. Lavin. Namimilipit ito habang hawak ang dibdib na duguan. Ni walang sinong tumulong sa kanila. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, Mr. Lavin. Hindi na namin kasalanan yan. Naunang lumabas si Hans sa lugar na yon. Sumunod naman si Kaiser at Mr. Ramirez. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, may biglang pumutok na baril at biglang bumagsak si Hans na agad tinulungan ni Kaiser. Si Mr. Ramirez naman bumunot ng baril at pinaulanan pa ng bala si Mr. Lavin. Hans! Pagising ni Kaiser sa lalaki na kahilata, maputla na si Hans at parang nahihirapan ng huminga. Anak? Napatingin si Lynn sa kanyang ama. Napapalapit sa kanya kasama si Kaiser. Presentable silang tignan kaya ngumiti si Lynn. Kala ko hindi nga na kami dadalawan ni Mama dito. Malapit na magtampo si Mama. Biro ni Lynn na yumakap pa sa kanyang ama. Nginisihan niya ang kambal kaya tumaas ang kilay nito. Parang 2 araw lang simula nung huling pumunta kami dito ah. OA naman ni Mama. Biro naman ni Kaiser. Nasaan ba Mama mo? Tanong ng kanyang ama kaya tinuro niya ang loob ng kanilang bahay. Wala namang pasabi at basta na lang silang iniwan ng kanilang ama, kaya siya at si Kaiser lang ang nandun. Isinandal ng lalaki ang likod sa sasakyan, kaya ginaya din to ni Lynn. Di mo ba siya na-miss? Sino? Nagmamaang-maangan niya pang tanong, kaya naman binatukan siya ng kakambal. Palibhasa matangkad to. Ngumaso naman siya at hinaplos ang kanyang noo. Alam mo na kung sino. Namimiss syempre. Kaso nang iiwan eh. Di ko rin naman siya masisisi. Kasi hindi niya rin naman nakayanan. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Kaiser. Kaya naman nagtataka siyang tumingin dito. Teka, may nakakatawa ba sa sinabi ko? Actually, may pupunta dito ngayon. Sana wag ka magulat. Hindi yan naintindihan ni Lynn. Magtatanong pa sana siya ng hilahin ni Kaiser ang kamay niya. At dinala siya sa kung saan. Hinayaan na lang din niyang magpahila siya sa lalaki. Nasanay na siya sa presensya nito ng mahigit 2 buwan. Dinala siya nito sa maliit na parke sa lugar, kung saan madalas siyang tumatambay kapag gabi at nagtataka naman siyang tumingin sa kanyang kambal. Ay putik. Diyan ka lang muna Twin. May naiwan ako sa kotse. Mabilis na tumakbo ang lalaki palayo, kaya hindi niya na ito napigilan pa. Umupo na lang siya sa isang swing doon, habang pinagmamasa ng buong parke.
May mangilan-ngilan na mga batang naglalaro doon. Taga doon lang din sa kanila ang mga ito. Dahil hindi naman yun lugar pasyalan. Simpleng parke lang yun sa kanilang barangay. Paupo ah. Nanigas sa kinauupuan niya si Lynn nang marinig ang boses ng lalaking nagsalita. Dahan-dahan niya itong tiningnan at nagulat na lang nang makita ang lalaking matagal niya nang iniisip. Napasigaw pa si Lynn at kinusot ang mata. Multo ka? Layuan mo ako! Di ako multo. Kahit pahawakan mo mukha ko. Mahinang sabi ng lalaki. Dumaustos naman ang kamay nito papunta sa palad niya. Hinawakan niya at ginabayan patungo sa pisngi nito. Init, di ba? Tanong ng lalaki kaya pinakiramdaman ni Lynn yon. Nararamdaman nga niya ang init. Binabanan ng lalaki ang kamay niya. Ngunit nanatili ang kamay ni Lynn sa pisngi nito. Totoo ka ba? Hindi na ba ito panaginip? Sampalin mo ako. Sipain mo ako para malaman mo hindi na to panaginip. At mas lalong, hindi ako multo. Sagot ni Hans. Ilang sandali pa nagawa ng yakapin nila ng lalaki na ikinagulat nito. Totoo ka nga! Nayayakap kita! Sabi ni Lynn sa kabila nang pagyakap nito sa kanya. Saan ka ba galing ha? Bakit? Ba't wala ka ng 2 buwan? Alam mo bang 2 buwan din ako umiiyak kasi akala ko wala ka na? Lynn, Pinagtataguan mo ba ako? Ayaw mo ba sa akin kasi anak ako ng mafia na kalaban nyo? di ba pwedeng nagpahinga lang ako ng 2 buwan? Dahil nabaril ako? Love? Ngunit mas lalo lumakas ang iyak ni Lynn na pati ang mga bata na nagtatakang sumulyap sa kanya. Huwag ka na umiyak, nandito na ako, hindi na ako aalis ulit. Hindi mo na ako iiwan? Siyempre, dahil liligawan na kita. Ayoko nang gawin kang fake girlfriend. Napaayos na upo sila nang marinig ang sinabi ni Hans. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa lalaki. Nagjo-joke ka ba? Bumalik ako kasi ayokong iwan ka. Ayokong iwan ka kasi mahal kita. Mahal kita kaya liligawan kita. Liligawan kita dahil gusto ko kitang maging kasama ko. Maging girlfriend ko. At maging pag-aari ko. Pasensya na ako, medyo natagalan ako, Lynn. Mahal din kita. Bulong ni Lynn. At mabilis na lumapit sa lalaki upang halikan ang labi nito. Naghintay man ng 2 buwan si Lynn. Alam niyang kahit papaano naging sulit ang kanyang paghihintay. Ang katotohanan bumalik sa kanya ang lahat. Ang kanyang ama, ang kanyang kambal na si Kaiser at si Hans, nangangahulugang kailangan niyang magpatuloy sa buhay. At yon ay ang mamuhay ng masaya kasama si Hans at ang magiging pamilya nila sa hinaharap. The end.